Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni numan na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalita ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Syro-Phoenicia. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa sa pinakamagandang kwento and one of the most touching stories in the Gospel ay ang pagtatagpo ng babaeng ito at ni Jesus. At ang kagandahan nito ay dahil ipinapaalala sa atin walang limit ang grasya ng Diyos. You can never limit the grace of God. Ibig sabihin, sa kahit anong pagkakataon, sa kahit anong panahon, sa kahit anong klase ng tao, dumadaloy, kumikilos, gumagalaw ang grasya ng Diyos. At hindi natin pwedeng limitahan ang grasya ng Diyos. Bakit po ba ganon ang unang mensahe ng ating Ebanghelyo? Babalikan po natin ang sitwasyon ng panahon ni Jesus and even in the Old Testament. Alam po natin na ang kaisipan ng mga Hudyo, sa kanila lang ang grasya ng Diyos. They are the only ones who deserve the grace of God, the blessing of God. Yun ang kaisipan nila. Para sa amin lang yung biyaya ng Diyos, para sa amin lang yung grasya. Kaya yung mga outsider, ang nabuong kaisipan nila, wala kaming karapatan sa mga biyaya ng Diyos, sa grasya ng Diyos, kasi para sa mga Hudyo lamang. Kaya yung ngayon unang dialogue ni Jesus, hindi ba? Hindi pwedeng kunin ang pagkain ng mga anak at itapon ito sa tuta. Because that was the mindset of the time. Only the chosen people have a share in the grace of God. Kaya ang problema doon, nalimitahan yung grasya ng Diyos para sa mga piling tao lamang. Pero ngayon, itong babaeng ito, isang hentil. Ibig sabihin, hindi po yan Hudyo. Pagano yan. Pero anong nangyari sa kanilang pagtatagpo ni Jesus?
ang grasya ng Diyos ay kumilos at gumalaw. Kaya nga yung demonyo ay nawala sa kanyang anak. And so that is the first message of the gospel. At times, we tend to limit the grace of God. Kaya nga maraming tao, sinasabi, hindi na yan magtatrabaho ang gracias ng Diyos sa'yo. Marami kang naririnig na ganun, no? Dahil masama ka, ay hindi na effective ang grasya ng Diyos sa'yo. Hindi na yan magtatrabaho sa'yo. Or siguro sasabihin ng iba, hindi ka nagsisimba, hindi ka nagdadasal, hindi na yan pwedeng magtrabaho ang grasya ng Diyos sa'yo. So many times we limit the grace of God to certain people and to certain situations of life. But now we are reminded, walang limit ang grasya ng Diyos. You can never put a limit to the grace and blessing of God. Pangalawang mensahe po ng ating ebanghelyo, makikita natin yung attitude ng babaeng ito. Can you just imagine? Siya ay may hinihingi. And yet Jesus seems to ignore her. And even, it seems Jesus was humiliating her. But hindi po, no? Pero anong sabi ng babae? Ang response niya ay napakaganda. Sabi niya, kahit nga po yung mga anak, ay yung mga aso, naghihintay sa mga mumong na nahuhulog sa hapag ng mga anak. Even the dogs eat the scraps that fall from their master's table. Yan ang ibig sabihin ng persistence. She could have been discouraged. She could have lost hope and faith. Bakit? Ikaw ba naman ay may kumpara sa isang tuta? How would you feel? Probably you will get discouraged. And at times, God seems to be ignoring us. Hindi ba? Have you experienced that? Parang dinededma ka ng Diyos. Pero now we remember, every prayer is a test of persistence. Kaya nga, yung nabasa ko kanina, sabi doon, if it seems God is not listening to you, shout louder. Mas lakasan mo ang sigaw mo kung hindi kayo naririnig ng Diyos. Lakasan mo pa ang sigaw. When God seems to close a door, go to the next door. Pag sinara ng Diyos ang isang pintuan, pumunta ka sa kabilang pinto, pumunta ka sa bintana. That is persistence. And it is a test in our prayer. In short, when you ask something to God, it's always a question, will you persist in your prayer? Or do you easily get tired and discouraged in your prayers?